Luke chapter 10, verses 38 to 42. Now, as they were traveling along, he entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her home. She had a sister called Mary, who was seated at the Lord's feet, listening to his word. But Martha was distracted with all her preparations, and she came up to him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me to do all the serving alone? Then tell her to help me." Verse 41, but the Lord answered and said to her, "Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things, but only one thing is necessary. For Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her." Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po muna yung manalangin as we continue. Panginoon, dakilain ka at luwalhatiin sa aming kalagitnaan. Ipagkaloob po ninyo ang inyong katalinuhan sa bawat isa sa amin upang ang aming po mga puso at kaisipan ay mabuksan sa pangunguna ng inyong banal na Espiritu. At matanggap namin ang inyong mensahe ng buong puso at buong kagalakan upang kami po ay manahan sa inyong presensya at mabuhay para sa inyong kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So para po mas maintindihan natin itong tatalakayin natin na passage ngayon, kailangan po natin na balikan yung mga nakaraang tinalakay na natin, patungkol po sa Luke o sa ating pong passage. So pagka ginamit po natin, binalikan po natin ang mga talata na pinag-aralan na natin concerning sa Lucas these past few months. So meron po tayong makikita na progression. So alam po ninyo mga kapatid, napakaganda po ng pagkakasulat ni Lucas sa kanyang aklat. So, at pahintulutan po ninyo ako na ilatag sa bawat isa sa inyo ang progression ng magandang mensahe ng mabuting balita ni Jesucristo. So ito po yung progression, no? So from the time na tawagin ni Jesus yung kanyang mga disipulo, yung kanyang mga apostles, at maging yung kanyang mga disipulo, at nagsimula ang Panginoong Jesucristo sa kanyang ministry, kasama yung kanyang mga disciples, yung mga apostles. Actually, bago pa lang tawagin ng ating Panginoong Jesucristo yung mga apostoles, nagsisimula na siya sa kanyang ministry. Pero nung kanyang tinawag yung kanyang mga apostles, kasama niya sa ministry. So, mapag-aaralan natin na ang kanyang mga apostles ay iniwan na ang kanilang mga tahanan. So, umalis na sila sa kanilang mga tahanan. Iniwan na rin nila yung kanilang mga mahal sa buhay at maging yung kanilang mga kabuhayan. So, they followed Jesus Christ, yung mga apostles. Anong dahilan? So that they could follow the Lord Jesus Christ at matuto mula sa kanyang mga katuruan. So, umpisa ng kanilang paglapit sa Panginoong Jesucristo, iniisip nila na mabuting guro lamang ang ating Panginoon. Mabuting guro lamang. Napakalawak ng kanyang kaalaman patungkol sa law, sa kautusan ng Diyos. So, sinunod nila. And also, of course, nakikita na rin nila yung miracles na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. So, nung sumunod sila, they left everything to follow the Lord Jesus Christ. So the apostles and all the followers of Christ were closely following Him to listen and observe the miracles He was performing for the benefit of the people. No? So majority, if not all, of Jesus' followers know what He was teaching and have seen all the miracles He has done for the people of Israel. So itong mga miracles po na ito, prove Him to be the Messiah, the chosen one, to be the Lord over the people of God. Kung maalala po ninyo, si John the Baptizer, nung nakakulong na siya, nagpadala siya ng kanyang mga disciples sa ating Panginoong Jesucristo para tanungin ang ating Panginoong Jesucristo. Ano yung kanyang tinanong? Sa verse 20 ng Luke chapter 7. Sabi niya, pinatatanong niya kay Jesucristo, "Are you the coming one?
Or are we to look for another? And the Lord answered yung disciples ni John the Baptizer. He answered them and said to them, "Go and report to John what you have seen and heard. People who were blind receive sight. People who limped walk. People with leprosy are cleansed from, and people who were deaf hear. Dead people are raised up. And people who are poor have the gospel preached to them." So, meron ng proclamation of the kingdom of God. Pagpapalaya sa mga may karamdaman o sa mga naaalipin ng mga masasamang spirito, pagpapagaling sa mga may karamdaman, pagbuhay sa mga namatay. So, yun po yung proof, no, na alam ni John the Baptizer. Na yun yung proof na makikilala niya kung sino ang the coming one, or the Messiah, to be specific. So, the apostles and everyone who followed the Lord Jesus Christ did so. They followed the Lord Jesus Christ because everything that he said and done proves him to be their much-awaited Messiah. So, everything that the Lord does, everything that the Lord teaches, it points him to be the promised Messiah na matagal nang hinihintay ng mga Israelites. No? Na siyang magre-rescue sa bawat isa sa kanila from their misery and their slavery. Yung kanilang alipin o mababang, o anong tawag po nito? Yung sila ay nasasakupan ng Roman Empire. So yun ang ini-expect nila. Palalayain sila ng coming Messiah. So kaya naman, they were closely following and listening intently to his teachings and were observing all of his miracles. They were becoming more and more convinced to follow him. No? So yun po yung nangyayaring kaganapan. Yun yung progression na sinulat ni Lucas, no? Ni St. Luke. So kaya naman nung sila naman, yung unti-unti nang sinend out ng ating Panginoong Hesukristo. So they have observed, they have listened to, they have learned, no, yung tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. So the Lord Jesus has sent them out para sila naman yung mag-serve sa mga tao na pagmiministeryuhan din ng ating Panginoong Hesukristo, no? On behalf of the Lord Jesus Christ. So ang ginawa nila, knowing that the Lord Jesus Christ is not only their teacher, no? Kasi tapos na dito yung declaration ni Pedro that you are the Christ. No? Sabi ni Apostol Pedro, nang tanungin siya ng ating Panginoong Hesukristo, "Who do you say I am?" Sabi ni Pedro, "You are the Christ." No? Yun ang sinagot niya. So tapos na rito nung sinend out sila ng ating Panginoong Hesukristo. So nung sinend out sila, anong gagawin nila? They would be serving God's people. Sa paanong paraan? To set the people from demons. God has given itong apostles, 12 apostles, the authority and the power to over demons, no? Para palayain yung mga naaalipin ng mga demonyo, no? So to cure diseases and to heal. So yun ang kanilang gagawin, kaya sila humayo. And most of all, proclaim the kingdom of God. Ipahayag yung gospel, the promise of the Lord that is being fulfilled. So ang good news of peace and reconciliation, yun yung kanilang priority na dapat gawin with God through Jesus Christ Himself. Then, after sending the 12, mababasa din natin that the Lord Jesus Christ sent the 72. Kung maalala ninyo, ako rin yung message nito. Who have the same missions as the 12 apostles. Pareho sila ng mission ng 12 apostles. To serve God's people on behalf of Jesus Christ. And then, talon na tayo dito sa passage na pag-aaralan natin ngayon. No? Sa kwento nila Martha and ni Mary. Martha and Mary, and meron pa sila isang kapatid na si Lazarus. Sabi ni John, Jesus loved Martha and Mary and their brother Lazarus. So mahalagang tao itong mga to para kay Hesukristo. Kaya nang in-invite nila ang Panginoong Hesukristo before entering Jerusalem, sa Bethany,
in-invite ni Martha ang Panginoong Hesukristo. Agad-agad na pumunta ang Panginoong Hesukristo sa tahanan nila. At, syempre, bilang mga hospitable, dahil kultura nila yun, kostumbre nila yun, na pag may bisita sila, asikasuhin talaga nila. Si Martha was very busy in her preparations. So, yun yung kanyang ginawa. Opposite naman yung ginawa ni Mary. Parang idle siya kasi naupo lang siya sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Anong ginagawa niya? Sabi ng passage, intently listening to the Word of God. So, ang tema ng mga nabanggit natin, yung service ng apostles, service ng 72, and ito, service ni Martha. No? Pero ano pa ba ang kapareho ng mga account na nabanggit natin sa isa't isa? Bukod sa service, yung kanilang pagkakapareho ng tema. No? Makikita rin natin na pare-pareho din silang nagkamali sa kanilang pagsaservisyo. Yung intention ng kanilang pagsaservisyo. At nakatanggap sila ng rebuke dahil sa kakulangan ng pagkakaunawa nila sa katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. So brothers and sisters, ito po yung dapat natin tatandaan. Sa passage na ito, we are being taught that without a clear understanding of the gospel, the manner of our service to God will always fall short of His glory. Yun po yung mangyayari without a clear understanding of the gospel. That is why we always fall to meet God's perfect standard, no, of holiness and righteousness. Yun po yung ibig sabihin ng falling short of the glory of God. Hindi natin naabot yung perfect standard of holiness and righteousness ng ating Panginoong Hesukristo. So kahit na anong effort ang gawin natin, E is for effort, no? Kahit anong gawin natin, we always fall short sa glory ng ating Panginoon simply because wala tayong clear understanding of the gospel. Etong ang mga tao na to, the apostles, na they were closely following the Lord Jesus Christ, listening to His every teachings, observing lahat ng ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo, nakatanggap pa rin ng rebuke sa ating Panginoong Hesukristo. No? So, kahit pa Kristiyano rin tayo, no? Yes, we are saved, but our service to God will always have its shortcomings. Yun po yung tatandaan ng bawat isa sa atin. Hindi tayo magkakaroon ng perfect service to God and to our fellow brothers and sisters. No? So ito po yung dapat din natin isapantandaan. Without a clear understanding of the gospel, our service would eventually be feeding our pride. Yun po yung gagawin natin. Kapag wala tayong clear na understanding ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo, yung pong service natin, ang ipifeed lang yan, ang palalakihin lang yan, ang palalaguin lang yan, ay yung ating mga pride. Kagaya po ng nangyari sa mga apostles. Bakit sila nirebuke ng ating Panginoong Hesukristo? Kasi they began to compare themselves to one another. Sabi nga, hindi lamang basta comparison, hindi lamang basta simple comparison, but in Luke chapter 9, verse 46, sabi, now an argument started among them as to which of them might be the greatest. No? They were set out by God. So, sinimulan na silang ihayo ng ating Panginoong Hesukristo para naman yung kanilang mga natutunan sa ating Panginoong Hesukristo, narinig sa Panginoong Hesukristo, they would put it into practice and serve the people of God. So, matapos nilang gawin yon, tatlo sa kanila naka-experience ng transfiguration. Sino yung tatlo na yun? Si Peter, si James, at saka si John. Nakita nila yung transfiguration ng ating Panginoong Hesukristo. Pagbaba nila sa mountain, anong event ang nangyari? Meron silang na-encounter na yung anak ng isang tao, ng isang individual, ay sinasapian ng demonyo, sabi nung And it was throwing this boy into convulsion. Tapos, lumapit siya sa mga disciples, lumapit yung tatay para humingi ng tulong, pero hindi nila napalayas yung diablo. Imagine niyo, the Lord sent them out, and gave them authority para magpalayas sa mga demonyo. Pero itong may karamdaman na to, some say epileptic yung bata, pero hindi eh.
Sabi ni Saint Luke, the boy is being, pinaparusahan, no, ng diablo o ng demonyo. Paano mong nasabi? Si Lucas po kasi ay doktor. So alam niya kung ano yung epilepsy. Kahit na wala pa nung mga time na yon, yung clear na study about epilepsy, alam niya at naobserbahan niya bilang doktor. No? So, hindi na palayas nitong mga disciples yung demonyo na nagpapahirap dun sa bata. Hindi rin klaro kung kasama ba doon yung tatlo na umakyat sa mountains. Sa account ni Lucas, hindi rin klaro. So probably kasama or probably hindi kasama yung tatlo. Yung siyam lang na naiwan ang nilapitan ng tatay at hindi na palayas yung diablo. So to cut the long story short, ang Panginoong Hesukristo pa rin ang nagpalayas yung diablo dun sa bata na yun. Sa pasakit na ginagawa ng diablo na yun sa bata na yun. Tapos, after that account, nagtanungan sila sa isa't isa, sino kaya? Ito na yun. Nagkakaroon sila ng argument. Probably, kung hindi kasama yung tatlo, baka nagyabang yung tatlo. Kung nandiyan kami, napalayas namin yan. Probably ganun, Pero, ano na lang to, dinadagdag ko na lang to, probable na lang to. Kasi hindi malinaw, Ang malinaw, nagkaroon sila ng argument kung sino sa kanila ang pinaka-greatest. Paano silang nirebuke ng ating Panginoong Hesukristo? Kumuha ng bata, and then sinabi niya na the greatest among you should be the least. So nakatanggap ng rebuke itong mga magagaling na mga apostles, Imagine, nag-fail na nga sila sa kanilang ministry at eto pa, nagpapayabangan pa rin sila. So at sabi ng Panginoon, hindi. For you to be the greatest, you have to be the least. The greatest among you is the least among you. Ito, isa pang dapat natin tandaan dito sa passage na makikita natin. When it comes to service, without a clear understanding of the gospel, brothers and sisters, our service would deliver us to a misplaced rejoicing. Ano nga po? Without a clear understanding of the gospel, our service would deliver us to a misplaced rejoicing. Ibig sabihin, mali. Mali yung bagay na kinagagalakan natin, na kinalulugdan natin. So sabi ng Luke chapter 10, verse 7, 17, now the 72 returned. So anong purpose ng paghayo ng 72? The same as the 12. To serve God's people. To proclaim the Lord's, yung kingdom of God to the people, Now the 72 returned with joy. Natutuwa sila. Kasi sabi nila, Lord, even the demons, Baka sila yung mas greater than the apostles. Kasi sila na-experience nila that the demons are subject to them in the name of our Lord Jesus Christ. So makikita natin dito na ito yung kinagagalakan nila. Panginoon, nung tinawag namin yung diablo, Satan, let's go! Sumama sila. Hindi. Lumayas yung diablo, umalis. Doon sa kanilang pinalalaya ng mga individual. Nakikinig sa kanila, nakatakot sa kanila. Galak na galak sila dahil they were empowered. Meron silang fire na na-experience nila para magpalayas ng mga diablo. Pero sabi ng Panginoong Hesukristo, nevertheless, sabi ng Panginoon, yes, I know, dahil nakita ko na nahulog si Satan mula sa kalangitan. So nakikita ng Panginoon yung kanilang mga ginagawa kahit hindi sila magkakasama. Alam ng Panginoon ang mga nagaganap. During the time na sila ay nagmi-ministry. 2 by 2. Pero ang sabi ng Panginoon, nevertheless, do not rejoice in this. Huwag niyong kagalakan na nakapagpapalayas kayo ng mga diablo. Huwag niyong kagalakan na sumusunod sa inyo ang mga diablo. That the spirits are subject to you, but rejoice. Saan daw tayo mag-rejoice? Sabi ng Panginoon, saan daw sila dapat mag-rejoice? That your name are recorded in heaven. Alam niyo mga kapatid, maraming mga servants of the Lord ang nagkakaproblema sa aspetong ito ng ministry. Para bang may specialization sa ministry?
Nakarinig na ba kayo ng ganon? No? Kapag healing ang kailangan mo, punta ka kay Pastor ano? Kasi specialization niya yan. Doon ka magpa-pray sa kanya. Oo. No? Kapag ka-healing ang pinag-uusapan, siya yung dapat na ma-experience mo. Kasi siya yung gifted sa healing. Para bang ganun yung dating no? Merong specialization. Kapag papalayasin naman ng diablo o demonyo, kay Pastor Juan ka naman pumunta. No? Kasi si Pastor Juan, yan din yung kanyang specialization. Pag niyaya niya sa Satanas, sumasama sa kanya. No? Kapag gusto mo namang yumaman, kay pastor-pastoran ka lumapit. No? Sa kanya ka magtanim ng seed. Kasi matabang lupa yung kanyang ministry. Para bang may specialization, no? Na para bang sila lang ang may authority o may gift sa ganung aspeto ng ministry. Mga kapatid, alam ba ninyo, bilang mga Kristiyano, ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Panginoon ng kalayaan over the power of the demons and anumang yung grievance o yung karamdaman na posible natin maramdaman. Hindi tayo instantly na mapapagaling kasi lahat naman tayo darating sa punto na manghihina talaga yung ating mga katawan, magkakasakit tayo, and eventually, we will die. No? Sino ba rito yung gusto ng mabuhay ng panghabang panahon? Imagine ninyo, pag nabuhay kayo ng panghabang panahon, wala na kayong kabatch. No? Wala na kayong kabatch. Lahat ng kabatch ninyo, patay na. Lahat ng mga kaibigan ninyo, wala na. No? So, parang ang dating mo nun, Dracula, no? Na nabubuhay ka ng ilang daang taon na, mayaman ka nga, malungkot ka naman. Diba? Ganun yung sitwasyon eh. Eventually, lahat tayo, mahihina yung ating katawan at haharapin natin yung kamatayang physical. Pero ang kagandahan dito, binigyan tayo ng napakagandang pangako ng ating Panginoon at patuloy niyang tinutupad yun sa buhay ng bawat isa sa atin. Na ang bawat mananampalataya, maaring maka-experience ng physical death, pero hindi na ang spiritual death. No? So, yun po yung pangako sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. So, brethren, ang problema, kapag ganito, yung parang may specialization, na ibinibigay ang Diyos sa ministers. Ang problema, yung pangalan ng kanilang ministry ngayon, yung pangalan na nila. Nawawala na sa eksena ang Panginoong Hesukristo. Kung meron mang pangalan, ang Panginoong Hesukristo, maaaring supporting cast na lang. Maliit na lang, Pastor Juan Ministry. Ayan, ganun ang nun. No? Tapos, ang Panginoong Hesukristo, maliit na lang yung doon. Ang dahilan niyan, ang dahilan nila, gift naman ni God yan sa amin So we must exercise. Para maalaman nila na sino ang lalapitan nila pag meron silang kailangan sa ganitong aspeto. No? Ganun yung kanilang dahilan So, kaya naman nagiging ang source tuloy ng ministry o ng rejoicing. Kaya naman sila nagiging source ng false teaching. They are misguiding the people of God to rejoice in a misplaced joy. So, yun po yung sitwasyon, Isa pang makikita natin when we read yung pagkakasunod-sunod o yung progression na ginawa sa pagsusulat ni Lucas is that without a clear understanding of the gospel, sige kapatid, ayan, our service, sige, tuloy mo lang doon, would give us false hope of salvation. No? Yung service natin. Ito naman yung kwento yung preach ni Pastor Kyle last Sunday. Behold, the lawyer stood up and put him to the test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? At sagot ng Panginoong Hesukristo, what is written in the law? Sumagot siya ng buong pagyayabang pa. No? You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and your neighbor as yourself. And he said to him, the Lord said to him,
You have answered correctly. Do this, and you will live. Mga kapatid, the law requires us to worship the Lord our God only. Yan po yung sinasabi niya, yung loving the Lord our God with all our heart, mind, soul, and strength. No? Yun po yung sinasabi niyan. And yung secondly, serve our neighbors. No? Ang usage po ng worship sa Bible is synonymous to service. So we have to serve the Lord and we have to serve our neighbors as well. Yan po yung sinasabi niyan. Pero ang sablay sa paniniwala nitong lawyer na ito ay akala niya na kung pagsisilbihan niya ang Diyos on His own accord by obeying all the law. So service po yun. When we obey the law, we are serving the Lord. Kasi we are obeying His commandments and we are worshiping Him through our actions. No? So, ang akala niya, by obeying all the law, serving the Lord, makakamtan niya yung kanyang kaligtasan on His own accord. No? Kaya ang sabi ng Panginoon, sige, gawin mo yan, and you will be saved. Ang problema, kaya niya bang gawin yung lahat ng yan? Again, he will fall again doon sa having pride. Yung kanyang service will bring him or will be feeding his pride. Magkakaroon ng false rejoicing and also false hope of salvation. So ito po yung makikita natin doon sa mga examples o sa mga teachings ng ating Panginoong Hesus o sa writings ni Apostle ni St. Luke na mababasa natin sa ating mga Biblia. Sunod na, talon na tayo dito kay Martha and Mary. Now, without a clear understanding of the gospel, our service would rob us of real joy in serving God. So, nagsaserve tayo and yet walang joy. Walang tunay na kagalakan. Sabi nga sa Luke chapter 10, but Martha 10:40, but Martha was distracted with all of her preparations. And she came up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to do serving by myself? Then tell her to help me. Inutusan pa ang Panginoon, Wala ka lang ng kagalakan, nang utos ka pa. Na, sabi ng salita, distracted daw si Martha sa kanyang pagseserbisyo, kaya nawawala ang kagalakan sa kanyang paninilbihan. Marami sa atin yung ganito. When we serve, when distractions come to us, dahil sa mga ginagawa natin, yung joy, yung tunay na kagalakan, nawawala sa bawat isa sa atin. Brethren, having no clear understanding of the gospel, Martha found joy serving God alone, serving Christ alone. Nawalan siya ng kagalakan. Kasi akala niya, mag-isa lang siya. Ito yung challenge sa bawat isa sa atin, mga kapatid. When we serve the Lord, oftentimes we feel alone. Pero what will we do kung ganun yung feeling natin? Anong gagawin natin? Shall we stop and complain? Or shall we continue and serve the Lord? Yun po yung katanungan, mga kapatid. Ang sabi nga, masyado siyang distracted. Sabi ng Panginoong Hesukristo, you worry of many things. Nag-aalala ka sa napakadaming bagay. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, yung pag-aalala, yung binasa natin sa ating scripture reading, bakit tayo nag-aalala sa mga anong susuotin natin, sa anong kakainin natin? Yun po yung katanungan sa bawat isa sa atin. The Lord has always provided us with everything that we need. At itong nararamdaman ni Martha, feeling lonely, feeling alone siya sa pagsaservisyo sa Panginoong Hesukristo. Legit naman po talaga yan na mararamdaman ng bawat isa sa atin. May katotohanan naman po talaga yan. Tanungin ko po kayo, masaya po bang mag-serve mag-isa? Parang ang hirap naman, Parang hindi. Parang ang daling sabihin, yes, masaya ako. Mga 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes na nagsaserve ka mag-isa. Paano pag bumilang na ng araw? Pag bumilang na ng buwan? Pag bumilang na ng taon, na feeling mo mag-isa ka lang?
Di ba? Ang hirap. Yun po yung realidad. But when we have a clear understanding of the gospel, having served by Christ through His Word, makaka-endure tayo sa anumang hirap na madadanasan natin sa ating pamumuhay Kristiyano. Hindi po mawawala yung hirap. Hindi po mawawala yung feeling alone. Pero we will endure. No? Madalas we feel that we are doing our service to God and to others alone kasi nga wala tayong clear understanding of the gospel. No? Wala tayong clear understanding of the gospel. Pero ano po ba ang sabi ng Panginoong Hesukristo? I will never leave you nor forsake you. Sabi ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo mismo, I will be with you to the end of age. So nag-iisa po ba tayo when we do our service to the Lord? Nang wala tayong nakikitang katuwang? Mahirap, oo. Pero hindi tayo nag-iisa. No? Ang passage na ito, mga kapatid, ay napakagandang paalala sa atin bilang mga mananampalataya dahil malinaw na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo kung ano ang kailangan natin na i-prioritize sa ating mga pamumuhay Kristiyano. Sabi ng Luke chapter 10, verse 41, But the Lord answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and distracted by many things, but only one thing is necessary. Tindi, no? But only one thing is necessary. For Mary has chosen the good part which shall not be taken away from her. Ito po yung dapat natin tandaan dito sa passage na to. Hindi po tayo tinuturuan ng passage na ito na mali yung ginagawa ni Martha. Yun po yung dapat natin tandaan, ha? Hindi ko amot sinabi rito na only one thing is necessary. Ibig sabihin, hindi na necessary yung ginagawa ni Martha. So, hindi po ganun. No? Dapat kunin natin yung kabuuan nung sinasabi. For Mary has chosen the good part. No? So, isa pa yan, no? Good part, yung pinili ni Mary. Ibig bang sabihin, yung ginagawa ni Martha, bad part? Hindi. Mga kapatid, hindi po ito yung contrast. Hindi po ito contrast na maganda yung pinili ni Martha, ni Mary, sorry. Yung pinipili ni Martha, hindi maganda. So, hindi po yung ganon. Ito po ay comparison, hindi siya contrast. Comparison siya na meron dapat gawin bilang top priority sa buhay ng bawat isa sa atin. Brothers and sisters, pareho po na tama ang ginagawa nila Martha at ni Mary dahil pareho pong means of grace ang ginagawa nila. No? Martha is serving. Mary is being served by Christ as she is receiving the word. Now, bakit ko po sinabing means of grace? Kasi yun po yung katotohanan. Service and receiving the word are both means of grace. Ano po ba yung means of grace? Ang means of grace ay mga instrumento na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga hinirang para alalayan at tulungan sa personal na paglago sa katuwiran at makonform sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo ang bawat mananampalataya. Yun po yung ibig sabihin ng means of grace. So, service is a means of grace kasi as we serve, no, tayo rin po ay lumalago sa ating pong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. No? So, yan po ang pagkakaparehas nitong dalawa na to. Kaya mahalaga, pareho yan. Receiving the word and serving the Lord God and other people as well. That is both necessary as Christians. No? Kaya tandaan po natin mga kapatid, both serving and receiving the word of God are means of grace given by God to help us in our Christian growth. Pero kailangan nating maunawaan ang gospel para hindi tayo natatangay ng ating pagsaserbisyo sa, ano nga yun? Pagpapalaki ng ating mga pride. No? Without a clear understanding of the gospel, ang pinalalaki lang natin, ang pinalalago lang natin yan ay yung ating pride. And para hindi rin po tayo matangay sa pagkakaroon ng maling kinagagalakan. Hindi rin tayo matangay sa maling pag-asa ng kaligtasan at yung pagkakawala ng tunay na kagalakan. No? So yun po yung dapat natin tatandaan mga kapatid.
Hindi po mali ang mag-serve. Sabi nga po sa Colossians, whatever you do, whatever you do your work heartily, as for the Lord and not for people, knowing that it is from the Lord that you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Jesus Christ whom you serve. Kapag tayo po ay gumagawa ng ordinary na gawain natin sa trabaho, sa pag-aaral, sa gawaing bahay, o sa anumang aspeto ng ating pamumuhay, pag tayo po ay gumagawa, make it our aim. Sabi nga, whatever you do it for the glory of God. Now, make it our aim na i-glorify ang ating Panginoong Jesucristo because it is the Lord whom we are serving. Pero, let us not neglect receiving the Word. No, hindi po dapat natin i-neglect ang pagtanggap ng mabuting balita. Hindi komot kaya na nating mag-serve at feeling mabuting tao na tayo, sapat na yun para hindi tayo mapunta sa impyerno. Again, babalik na naman tayo doon sa ating actions to save ourselves. Wherein, hindi naman yun ang necessary. What is necessary is for us to receive the service of the Lord, yung kanyang ginagawa sa ating mga buhay, so that we will be ensured of salvation. No? For as we receive the Word, we will be growing more and more in faith. Sabi nga, no, faith comes from hearing, and hearing the Word of God. So saan po appropriate na marinig ang salita ng Diyos? Sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung sabi ng passage. And the Lord Jesus Christ, no, appointed the church to be yung appropriate na matanggap natin ang means of grace. Sabi nga po ng kasulatan, 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, no? For in 6 days, sabi nga, the Lord made the heavens and the earth and the sea and all that is in them, and rested on the 7th day. Therefore, the Lord had blessed the Sabbath day and made it holy. So mga kapatid, ang Lord's Day po, gaya ng nasabi natin kanina, the Lord's Day is the new creation, Sabbath. The day that the Lord has blessed for us to receive His grace, for us to be served by Christ. In Psalm 118, verse 24, the Lord's Day is the day that the Lord has made. No? Kaya, dapat po mag-rejoice tayo and be glad sa araw na nilikha ng ating Panginoon so that we will receive yung service ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin by receiving the means of grace na binibigay sa atin. Remember mga kapatid, in serving, we are joining the Lord in His work. No? But in receiving the gospel, we are being served by Christ solely. Ang Panginoon ang nag-iisa at bukod tanging nagsaserve sa bawat isa sa atin as we receive His gospel, no? The good news of salvation. Kaya anong dapat na reaction natin? Let us be glad and rejoice in it. No? Let us delight ourselves in the Word of God. Sabi nga ni Lord, one thing is necessary. Meaning po dito na yung ibang bagay ay hindi necessary. Hindi ganon. Ang pagsabi ng Panginoon ng one thing is necessary, yung necessary po dito na word, is also synonymous to beneficial. One thing is beneficial sa bawat isa sa atin. Mahalaga at magbe-benefit talaga ang bawat isa sa atin as we receive the Word of God. Kasi, bakit ganon? Kasi, sabi ng Panginoong Jesucristo, it will not be taken away from her. Bakit? Kasi, the Word of God is eternal. Ang sabi nga po ng Matthew, chapter 24, heaven and earth will pass away. Kasama yung lahat ng worries natin. Kasama yung lahat ng pinaghihirapan natin. Kasama yung lahat ng ginagawa natin, ng pinag-ipunan natin, ng pinagsakripisyohan natin. Kasama ng lahat ng yan, mawawala.
Pero sabi ng Panginoon, but my words will not pass away. So brethren, let us treat yung gospel as the most important thing na matatanggap ng bawat isa sa atin. No? And let us continue to rejoice in celebrating the Lord's Day. Huwag nating baliwalain ang Lord's Day, mga kapatid. Dahil sa Lord's Day celebration, we are receiving not only the Word of God, but Christ Himself serving us together with the body of Christ. Tayo po'y manalangin. Panginoon, dakilain ka at luwalhatiin sa aming kalagitnaan. Salamat ng marami sa patuloy na pinagkakaloob ninyo sa bawat isa sa amin. Lord, forgive us if we worry too much about everything sa mundong ito. That is why we act na para bang kami lamang po yung dahilan ng aming pong mga natatamasa sa mundong ito. Forgive us, Father, for worrying too much and for not making your word the priority in our lives. May it be, O Father God, natulungan po ninyo kami na mapagtagumpayan ang mga pinagkakaabalahan ng bawat isa sa amin na nagdudulot ng pag-aalala sa buhay ng bawat isa. And tulungan po ninyo kami, Panginoon, that as we receive your word, maintindihan po nawa namin ang inyong ipinagagawa sa bawat isa sa amin. Bless us, O Lord, sa lahat ng aming pong ginagawa as we continue to learn from you and act accordingly sa buhay ng bawat isa. Just we pray in Jesus' name. Amen. Amen.